Alright, magandang, hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kamusta po kayo? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-video sapagkat medyo busy. Busy mga kababayan. At eto, pag-usapan natin, diretso na tayo dito sa ating screen. Ayan, makikita natin, eto, meron na ng mga pasabog. Etong si Maharlika. Ah, Talaga nga dapat pasabog kasi nung nakaraan, sabi niya pasabog daw pero lumalabas parang watusi lang. Tatandaan niyo ba yung una niyang nilabas, yung dalawang dokumento? Yung dalawang dokumento akala natin grabe yung pasabog na mangyayari, akala natin magigimbal, mayayanig ang, buong sanlibutan. Kaso problema wala, parang watusi lang. Paglabas si Maharlika ng ebidensya, parang toink, 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 toink. Gano'n lang yung nangyari, hindi siya as in pasabog na talagang sobrang lakas ng nayanig ang, Pilipinas sa kanyang expose. Nangyari, kinounter lang ng PIDEA, sabi ng PIDEA, hindi totoo 'yan, fake 'yan. Oh, nangyari wala, biglang, toink, toink, toink. Naglabas siya ng ebidensya, kinounter ng PIDEA, ngayon kinounter uli niya. So, ang mangyayari nito, counteran na lang ng counteran hangga't, walang mangyayari. Dapat kasi 'pag naglabas ka ng ebidensya, yung hindi kayang counterin at kung counterin man, eh, kayang-kaya mong i-debunk. Kasi na-debunk siya. Nung na-debunk, ang daming taong naniwala, dun sa sabi ng PIDEA hindi sila kumbaga fake daw. Parang lumalabas si Maharlika pa sinungaling. Nung dinebunk niya uli yung sabi ng PIDEA, pinagmumura niya na naman yung PIDEA dun sa kanyang vlog, eh, hindi ganun ka lumalabas, hindi ganun ka-credible, hindi ka panipaniwala. Kasi nga, may inconsistency dun sa sinasabi niya. At tama naman si Maharlika, wala talaga sa database yung una kasi hindi naman natuloy, sinalo eh. Oh, ngayon, doon sa una binulgar niya rin. Actually, hindi niya binulgar yung kasamang showbiz personality. Ang nangyari nun, parang parang blind item. Sabi niya, sino? Eto nga kasama ni Bongbong Marcos na sumisinghot diyan sa sa Rockwell. Hindi niya naman pinangalanan. Nagsalita lang ng linya ng linyahan ng pelikula. Naku, yung linya ng pelikula gagawin mong clue. Malalaman mo na agad na lumalabas itong sinasabi niya ay si Maricel Soriano, itong si Diamond Star. Pero ako nagtataka bakit ayaw niyang pangalanan? 'Di ba? Ba't ayaw niyang pangalanan? Total gano'n din naman sinasabi mo, bakit natatakot ka na masampahan ng kaso ni Maricel Soriano, 'di ba? So yun yung unang pasabog na parang hindi naman pasabog, sabi nga parang watu sila. 'Di ba? Nung na-debunk, wala, dinebunk niya uli. So, pag ganun-ganon lang. So, hindi masyadong yung kanyang ebidensya. Kasi ito, naglabas na naman siya mga kababayan. Ito na naman, dokumento, PIDEA pa rin. Dinebunk na nga ito ng PIDEA eh. So, ibig sabihin, itong bagong ito, papel na ito, di-debunk na naman ng PIDEA to. Oh, parang wala. Wala rin. Mas maganda kasi pag naglabas ka ng ebidensya, yung kahit i-debunk, hindi maniniwala yung tao. The fact na dinebunk nung una, parang ganito na naman mangyayari, didebunk na naman ng ng PIDEA. So lalabas fake na naman ito. Lalong-lalo na inconsistent kasi mga kababayan paiba-iba paiba-iba ito mga kababayan Basahin natin itong tweet ni Maharlika. Sabi niya, breaking news, bagong AI, ha ha ha. Sabi ni Maharlika. Panibagong dokumento na may naka-witness na sumisinghot si Marcos Jr. ng puting polboron. March 10, 2012 nang pirmahan ng request para sa pag-aresto sana kay Marcos Kuting Jr. Ngunit ayon sa puting ahas ay nakipagsabuatan si Liza Tanas Mugs kay Ochoa kaya hindi natuloy ang pag-aresto kay Bangag President. Ayan mga kababayan. Ito, ang gagawin lang ng PIDEA na ito, hindi totoo yan. Peke yan dokumento na yan.
O ngayon eto mangyayari, ide-debunk na naman ni Maharlika. So paulit-ulit lang. So anong nangyayari yung ebidensya, parang walang impact masyado. Parang hindi naniniwala yung taong bayan kasi kailangan patunayan ni Maharlika na totoo 'to, 'di ba? Ito nga basahin natin, ito, merong letterhead ng PIDEA sabi nga nung iba, sus kayang-kaya ko rin gawin 'yan. Yung ito, yung mga letterhead ng PIDEA, itong mga ganitong klaseng memorandum sabi nung iba, kayang-kaya ko gawin 'yan, sa recto nga raw, kayang-kaya gayahin 'yan sa recto, eh. Oh, nakasulat dito, memorandum, for director, director ano 'to, Investigation Division, galing sa Investigation Division para sa direktor ng PIDEA. Subject reported nefarious activities of blank and Bongbong Marcos at Bonget. Ito ba't binablangko nyo pa ito? Ba't binablangko nyo? Dapat nga hindi ito nakablangko eh. Para yung ano yung alam niyo yung mga tao, yung mga syempre curious kung totoo sinasabi ni Maharlika. Kung eto naka-open to, pwede nilang kausapin to eh. At alamin kung totoo ba yung sinasabi niya. Nakasama niya si Bongbong Marcos dito sa dito sa nakasulat dito. Dapat naka-open 'yan kung sino man 'yan. Kasi si Bongbong Marcos hindi mo naman basta-basta makakausap 'yan. Presidente ng Pilipinas 'yan. Saka i-de-deny lang ni Marcos 'to. 'Di ba? Sigurado di-deny ni Bongbong Marcos 'to. Ito importante. Bakit niyo ito binakante? Kung talagang totoo, dapat nakaano 'to, hindi nakatakip. O halimbawa, malamang ito yung yung showbiz personality. Si ano ata 'to si Maricel Soriano. O dapat i-open mo 'yan, ibukas mo 'yan. Total, ang dami mo ng clue sinabi, bakit ngayon nakatakip pa rin 'to? Ayaw mo madama yung tao? Importante nga itong taong ito para malaman kung totoo yung sinasabi mo, ba't tinatakpan mo? 'Di ba? So, dapat 'to nakabukas, dapat ibunyag na 'to. Total, nagbigay ka ng clue, Maricel Soriano lumalabas. Di na ilabas mo na yan kung Maricel Soriano yan. Para siya yung tanungin ng ng mga reporter, siya yung tanungin ng taong bayan kung totoo yung sinasabi niya. Pag pinasinungalingan ng taong ito, yung sinasabi ni Maharlika, di wala na. O takot siyang makakasuhan na itong taong ito, dahil hindi niya kayang patunayan, pwedeng ganun, di ba? Ano ba ito? Ano ba itong memorandum na ito para sa direktor na galing sa Investigation Division? This has reference to the reported nefarious activities of yung blanco na. Of Unit 46C. Ito guys, 46C. Ito, dito pa lang maguguluhan ka na, malilito ka na. Bakit iba-iba? Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. And Bongbong Marcos at Bonget with unknown address. So itong na to, lugar na ito ay address o unit, malamang kondo to, na itong nakablangko. Ay kung titingnan mo yung clue, si Maricel Soriano nga yung tinuturo. Hindi natin sigurado kung siya nga. So 46C, ano ba talaga? Kasi dito sa unang ito pakita ko sa inyo. Yan. Dito sa unang pinakita niya pre-operation report, ang nakasulat dito, ito. Dito sa pinakababa, summary of information, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside Unit 4C. Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Room Unit 4C. Tapos, ito nga yung pinapakita ni Maharlika ngayon. Ito. Ayan, mga kababayan. Nakasulat dito, Unit 46C. So, hindi siya consistent. 4C, tas ito 46C. Ano ba talaga? Doon pa lang sablay na. Alam nyo kasi kapag nagpasa ka ng mga dokumento, sasabihin mong ito ebidensya mo. Pag yan, tiningnan maigi yan, bakit magkaiba? 46C, yung una mong sinubmit, o pinakita, 4C, ngayon 46C. So, wala na, sablay na agad.
'Di ba? Sablay na agad. A confidential informant personnel appeared, ito nga yun, before this office and reported, parang inulit lang yung pinakita ko kanina, above named showbiz and political personalities together with some unidentified male, female companions who were allegedly frequently, madalas daw, allegedly, di umano, hindi pa sigurado, di umano, allegedly. Kumbaga, etong report na ito, hindi pa rin sila sigurado kasi allegedly, frequently, seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium unit. So, ibig sabihin, may lumapit sa kanila, may nag-inform sa kanila. Sino ngayon yung informant? Dapat lumabas yung informant. At patunayan niya na totoo yung sinasabi niya, yung kwento niya sa PIDEA. Na ito nga merong showbiz at personalidad, showbiz at political personality, ayan, ang ginagawa daw, sumisinghot ng white powdery substance o suspected to be illegal. Actually, dito nga, hindi pa sigurado kung drugs talaga o kung totoo ba talagang merong sinisinghot. Kasi, allegedly pa lang ito. Napatunayan ba ito ng PIDEA? Hindi nga di ba? Kasi nga, hindi daw natuloy. At ayon kay Maharlika, dahil daw inarbor ni Lisa Araneta Marcos. So, halos lahat ng ito, kinakailangan pang patunayan. Hindi pa ito sure. 'Di ba? Ganun lumalabas panay allegedly, suspected to be illegal drugs. So, 'di ba? Recommend approval of the attached preparation report authority to operate, to conduct, oh, ano to? And surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Requested approval for i-verify pa nila. Actually, hindi pa sigurado i-verify pa nila kung totoo itong report. 'Di ba? Kumbaga for verification, kaya itong may report na ito, i-verify pa lang nila, hingi sila ng permit o permiso doon sa direktor na, sir, merong report na ganito, puntahan namin to, i-verify namin kung totoo. So, hindi pa sigurado kung totoo. 'Di ba? Hindi pa sure. Hindi pa sure kung totoo. So, etong lumalabas na nilabas na naman ni Maharlika, parang parang ganun din, watusi. Di ba, watusi pa rin hindi siya bomba na inaasahan ng mga DDS dyan o mga panatiko ni Maharlika. Hindi naman natin sinasabi na hindi totoo sinasabi ni Maharlika. Kaso, parang ang hina kung ebidensya siya. Parang parang pagsalang mo dyan sa korte, tinanong ka na, bakit magkaiba yung unit? Doon pa lang, sabit na. Tapos yung report hindi pa nila napatunayan na ganun nga. For verification, i-verify pa lang kung totoo ngang may ganung nangyayari. 'Di ba? Aliwanag naman for verification. Gusto nilang tawag dito, ayan be-verify yung veracity ng report. Malay mo, hindi, ito tanong lang, malay mo, kung galit lang itong nag-report sa kanila, o malamang baka baka hindi nabigyan ng parte. Kaya ganyan, sinusumbong na ganyan-ganyan, pero hindi natin alam, baka naninira lang. 'Di ba? So, wala itong na 'to, ebidensya na 'to. Ngayon ganito, siguro pinakamaganda, lumabas yung kung sino yung personal na pumunta do'n, yung informant, palabasin mo 'yan, ayan ang magsalita na totoo yung sinasabi mo. 'Di ba, Miss Maharlika, palabasin mo yung informant. Sino ba yung informant? O, yan ang interviewin mo. Tapos siya ang magpapatunay na yung sinasabi niya, totoo. Ngayon, malabo pa nga For verification pa nga yung sinasabi niya at bakit 46C, yung isa 4C? At ito yung importante pang isa, yung pangalan nung nanditong binura ninyo. Dapat i-open nyo yung nakabura na yan para, hindi mo man matanong si Bongbong Marcos kasi expected mo, di-deny ni Marcos yan, kausapin nyo yung isa. Yung nandiyan sa list, kasi na magpapatunay na totoo yung sinasabi mo, ba't may takip? Dapat naka-open yan para tanungin niya ng taong bayan, ng mga reporters, para at least malaman talaga yung totoo. Wala, tinakpan nyo Bakit yung tinakpan? Natatakot kayo na na mademanda kayo.
Kasi kung totoo itong sinasabi mo, dapat open mo 'yan. Pakita mo 'yan kung sino 'yan. Kasi kaso ang problema kasi guys, sa totoo lang, etong report na 'to for verification pa lang. Hindi ito report na napatunayan na merong ngang session na nangyari. Etong ano ba 'to? Etong, memorandum para sa direktor, eh, may lumapit sa kanila at gusto lang nila i-verify kung totoo ba yung report nung lumapit sa kanila. So, hindi pa pala nila napapatunayan. Oh, at mapapatunayan lang 'yan kung natuloy yung operation, kaso nga hindi natuloy yung operation, eh. So, ibig sabihin hindi napatunayan 'yan, yung sinasabi ni Maharlika na ito meron ngang ganito, may singhutan na nangyayari dun sa unit na yun. Kaya wala, wala. Hindi po ako makabongbong Marcos, pero base dito sa mga dokumentong nilalabas, parang walang walang kadating-dating. Hindi mo mahuhuli si Marcos sa ganito, eh. Kung gusto mong pabagsakin si Marcos, hindi mo mapapabagsak si Marcos sa ganitong papel. Kasi unang-una, ano ba 'tong papel na 'to? Hindi pa naman nito pinatunayan na ginagawa nga 'yan, totoong nangyayari 'yan do'n sa unit. Kasi lumalabas, ibe-verify pa lang ng ng PIDEA. Oh, 'di ba request 'to, eh. "Sir, direktor, nagre-request kami, gagawa kaming operation, may lumapit sa'min, be-verify lang namin kung totoo." Malay mo yung nagkuwento, galit lang pala dun sa sa mga sinisiraan niyang tao, pero hindi naman totoo. Puwedeng gano'n, eh. Kung totoo naman 'yan, ba't hindi tinuloy yung operation? Dahil ano raw, dahil daw inarbor. Sino ngayon magpapatunay na inarbor? Dapat palabasin mo yung informant na 'yan kung sino man 'yan, 'di ba? Gano'n yun. Kaya eto, naglabas na naman si Maharlika ng ng, pasabog daw sabi niya, mga pasabog, wala, eh. Parang watu sila. Pagdating nung nung ebidensya, toink, 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 toink. Dapat dapat, matibay yung ebidensya. Dahil hindi pa nga ebidensya 'to, kasi for verification pa, eh. Biruin mo for verification lang pala 'to. Hindi pa pala nila napatunayan ng PIDEA na totoo. Gusto lang nila i-verify, kaso hindi natuloy yung operation. Ang dami kasing butas dito. Anong klaseng ebidensya 'to? Hindi mo mapapaano, sa totoo lang, kung ganitong klase ebidensya, walang mangyayari. Pagtatawanan lang kayo ng korte sa totoo lang, 'di ba? Alright, so yun lang mga kababayan. Akala ko naman may pasabog na tagdug, kaso wala pa. Parang watusin. O kaya supot yung, paputok. Parang ang laki-laki ng paputok nung nilagay diyan, ang laki, pasabog, pasabog yan, sinihan niya na. Ay, sabay nung pagputok, supot. Pagtatawanan ka lang, sobrang hype, eh. Sobrang hype talagang, "Eto may pasabog kami, ito, tingnan niyo mga kababayan." Nilagay yung paputok diyan, Tapos pagsindi, shhh. Wala, wala. Dapat tibayan niyo naman yung ebidensya, ayusin niyo naman, 'di ba? Para at least maniwala yung tao, 'di ba? So ayun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.